Magandang gabi po sa inyo. Mga kaibigan, kung patuloy man na nararamdaman natin sa ating buhay, parang may kulang, nagpapabigat at parang ayaw na nating magpatuloy at nawawalan tayo ng gana sa buhay, tandaan po ninyo, kung ito man ay nais nating punan, naniniwala kaming ito ang gusto natin, nakahanda ang Diyos na tayo po ay tulungan. At kami po, dito sa programang ito, sana ay makatulong upang ito ay matugunan. Muli, dito lamang sa programang Full Life. Mga kaibigan, good evening. Ayan again, welcome po sa inyong panonood. Sana po na isasama natin yung ating pong mga kaibigan. Isa na namang topic sa episode na ito ang ipaglilingkod ng programang ito. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring natala sa Biblia, mga pagtuturo mula sa mga salita ng Diyos na atin pong mababasa, ay nais po naming buong pusong ibahagi sa inyo at umaasang magdaragdag ng kaalaman, karunungan, higit sa lahat, magdadagdag po ng ating pananampalataya sa ikapagtatamo natin ng kumpletong pamumuhay.
At ito po ay ang topic na Facing the Giants. Brother Amadeo. Agad po nating tukuyin kung ano po ang meaning sa ating pong topic na ito na ang episode po ay Facing the Giants. Ang Giants po ay representation po ng mga problema po natin sa buhay, mga pagsubok na ating pong nakakaharap, na bumabaka at nagpapabigat sa atin sa araw-araw ng ating pong buhay. Dahil ano nga ba talaga ang larawan sa isipan po natin pagka nadinig po natin ang salitang giant? Di po ba malaki, malakas? Nakakatakot. Opo. At parang walang makadadaig sa kanya. Katulad kadalasan ng pananaw ng tao po sa problema, di po ba? Malaking problema, parang di kaya na pagtagumpayan, natatakot na harapin, at parang walang solusyon. Gaya nga po ng higante o giant sa harap niya na pumipigil sa kanya. Opo. Kaya ito po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa pagkakataong ito, sana po ay maging malaking tulong po sa inyo ang ipaglilingkod ng programang ito. Narito po ang talata na amin pong ipaglilingkod upang buksan ang mahalagang pag-aaral na ito. Sa aklat po ng mga Bilang, Kapitulo 13, versikulo 31 hanggang 32, ganito po ang ating pong matutunghayan. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ng mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. So napakalinaw po nito, umaasang nasubaybayan niyo po, sinabayan niyo po sa pagbasa si Brother Amadeo. Tatlong mahalagang punto ang dapat nating makita sa mga verses na binasa. Una na po rito ay ang pagtingin ng tama o mali sa sitwasyon. Number 2, pagtingin sa sarili kung ikukumpara sa sitwasyong nangyayari. At pangatlo po, mga kaibigan, yung pong pagpapadaig ba o kailangan pagtatagumpay sa sitwasyon na ating kinakaharap. Unahin po natin yung isa, mga kaibigan. No? Yung pagtingin na hindi nila kayang akyatin dahil mas malaki at mas malakas ang kanilang haharapin. Yun po yung ating nabasa. Walang iniwan po yan, mga kaibigan, sa kinakaharap natin sa araw-araw po ng ating buhay. Halimbawa, trabaho. Di ho ba? Nandiyan ang pressure, mga kaibigan. Merong pressure na kailangan tayo. Pero yung sobrang pressure, mga kaibigan, katulad ito nung ating pong pinag-aaralan ngayon na naihahalin tulad o gaya po ng mga higante na napakahirap na talunin o harapin sa ating pong mga buhay. Kasi po, may mga deadlines, di ho ba, na kailangan nating maisumite. Pag uwi naman sa bahay, nandiyan naman yung mga due dates natin. Opo. Mga kaibigan, sa lahat ng ating pong kailangang bayaran, tapusin. At alam mo minsan, nakaka-pressure lalo yung alam mong walang ibang gagawa kundi ikaw. Opo. Talagang parang higante po ito pero wala kang choice. Meron din sa pag-aaral. Marami po ang mga nag-aaral pumapasok dahil sa dami ng intindihin, nagiging patong-patong po sa isip ang mga alalahanin. Minsan, naiisip na lamang, mga kaibigan, sobrang bigat. At hindi kakaunti ang nakakaranas nito. Yung naiisip na sobrang bigat, nagbubunga po ng hindi na lang magpatuloy, mga kaibigan. May mga nakakaranas din ng malubhang sakit at marami pong makaka-relate dito pagka pag-uusapan, higante na ang issue ay tungkol sa mga relational problem. Mga kaibigan, pagtingin sa mga sitwasyon, malaking bagay po na kailangang maintindihan na hindi dapat maging negatibo. Hanggat negatibo po ito, gaya ito ng higante na napakalaki na napakahirap harapin. Pagtingin sa sarili dahil sa sitwasyon. Opo. Kaibigan, di ba? Minsan, nagiging pagtingin natin sa sarili natin,
hamak na lang, maliit. Ano po yung binasa nyo kanina, Brother Amadeo? Balang, katulad ng tipaklong. Kung ikukumpara mo yung sarili mo at pagtingin mo sa sarili mo, tipaklong versus higante, paano ka pa nga naman ba lalaban? Di ho ba, mga kaibigan? Tandaan natin, pagka po ang tingin natin sa sarili natin, maliit, minamaliit natin ang sarili natin, hindi na nga po natin magagawang harapin ang ganitong mga sitwasyon sa ating buhay. So yun po mga kaibigan, bunga ng maling pagtingin sa sitwasyon, nagre-resulta ng maling pagtingin sa sarili. Nagiging maliit yung tingin sa sarili at ayaw nang harapin ang mga higante o sitwasyon sa ating buhay. At dahil maliit ang pagtingin sa sarili, nagpapadaig na rin sa mga sitwasyon. At yan po ang nangyari, mga kaibigan, dito po sa 10 tiktik na inutusan ni Moses para pumunta dun sa lupang pangako. Brother Amadeo, ituloy nga natin yung kwento. Ano po ba yung kasunod na nangyari? Na naging bunga nung maling pagtingin sa sitwasyon, maling pagtingin sa sarili, pagpapadaig sa sitwasyon. Brother Amadeo. Ayon po sa mga natalang pangyayari sa banal na kasulatan, ito pong bunga ng mga ginawa at pagbabalita ng 10 tiktik sa bayan, Opo. hindi po nagkaroon ng mabuting resulta sa bayang Israel, kung saan sila po ay nagkaroon ng damdamin na umatras na lamang. Ayun. Ang nangyari po sa kanila ay umurong at nais nilang bumalik na lamang sa Ehipto kaysa pumaroon sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoon. At alam niyo po, dahil sa bagay na yaon, nais nilang maghirang pa ng isang kapitan, kapalit ni Moises, para manguna sa kanilang pagbabalik. At dahil doon, nagalit po ang Panginoon sa kanila. Ano binunga po nung galit ng Panginoon sa kanila? Sila po ay sinumpa ng Panginoon. At ang 40 araw na pagtitiktik nila, yun po ay napalitan ng 40 taon. Na sila po ay mananatili sa ilang hanggat hindi po sila nauubos lahat doon. Kaya nakakatakot na sitwasyon. Ang bagay na hindi natin harapin kung ano ang nasa unahan natin. So, ibig sabihin, Brother Amadeo, mga kaibigan, yung ma-stuck ka ng 40 years, bunga ng maling pagtingin sa sitwasyon, higante tingin mo, pagtingin sa sarili na maliit, pagpapadaig sa mga pangyayari, mga kaibigan, pwede rin tayong ma-stuck. At baka hindi lang 40 years. At yan po ang usual na nangyayari sa karamihan. Mga kaibigan, nai-stuck tayo sa buhay. Hindi tayo makapagpatuloy sa ating pong paglalakbay. Papayag ka ba, kaibigan? Dahil sa pagtanaw ng mali sa sitwasyon, pagtingin sa sarili na maliit, dahil sa sitwasyon na parang higante, nagpapadaig na lang ba tayo sa sitwasyon? Paanong mga mahal natin sa buhay? Maging ang ating mga kababayan, kapwa Pilipino, papayag ba tayo na ma-stuck na lamang ng mahabang panahon sa sitwasyon o mga pangyayari dahil mali ang ating nagiging pagtingin, dahil ayaw nating harapin ang higante? Kaya nabubuhay na lang tayo sa takot, sa hindi namamalayang ang na-share natin ay mga negatibong bagay gaya ng 10 tiktik. Mali o masamang balita na nagdudulot ng takot sa ating mga kakilala o kasama kahit mahal sa buhay. Ang daming mga giants. Ang dami po na tumatalo sa maraming tao. Pero magpapatalo ka ba sa giant? Magpapatalo ka ba sa iyong buhay? Alam ko pong ayaw nating maging alipin ng takot. Harapin natin ang hamon. At narito po ang solusyon. Pakinggan po ninyo at ipaglilingkod sa atin ni Brother Amadeo ang mga kasunod na mga verses, mga kaibigan. Pakinggan po natin. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepon na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot at sinilita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupain yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. So napakaganda po nito, mga kaibigan. 3 bagay po ulit na susolusyon dun sa 3 mga bagay naman na nabanggit kaninang nagiging sitwasyon ng maraming mga tao. Una po,
pwede nating sabihin yung unang verse na binasa, mag-U-turn tayo. Mula sa hindi pagharap, bunga ng takot, kailangan natin mag-U-turn upang balikan yung dapat nating harapin. Upang harapin ang ating kinatatakutang mga higante. Kaya nang suliranin natin sa buhay na ito. Mga kaibigan, pagka nagmamaneho ka at na-miss mo, no? Parang merong isang magandang tanawin, no? Mga kaibigan, na nalagpasan mo. Kumbaga, mag-U-turn ka para mabalikan mo, para yung na-miss mo ay makita mo. Dahil totoo po, mamimiss natin yung napakagandang opportunity at maya-maya po papaliwanag ni Brother Amadeo. Balikan natin. Dumaan tayo ulit doon. Daanan natin ulit yung mga nangyari sa buhay natin na hindi natin hinarap noon. Tandaan, walang bagay sa buhay natin na kung talikuran natin ay masasabing solusyon. Di ba, Brother Amadeo? Hindi kailanman solusyon ang pagtalikod. Dahil kailangan nating magpatuloy sa buhay. Talikuran mo man ito ngayon, wala tayong choice. Haharap at haharap tayo muli sa ating buhay. At pagharap natin, Brother Amadeo, mga kaibigan, yung hindi natin hinarap noon, yun ulit ang makakaharap mo ngayon. Mga higanti pa rin, mga problema pa rin. So ito yung number 1, mga kaibigan. Make a U-turn. Harapin natin yung dati nating tinalikuran. Magpakatapang tayo sa dating takot. Ano pa po ba, Brother Amadeo? Face the giant. Harapin natin ang ating pong mga higanting nasa unahan natin. Mula doon ay harapin natin. Dahil nasa likod ng malahiganting problema ang ating inaasam. Sa kanilang panahon ay mainam na lupain. Sa ating panahon ay mabuting kalagayan. At ito'y dapat nating pagkaisahan. Gaya nila noon, ang buong kapisanan. Mga kaibigan, let us all face the giants. Paano kung sa likod ng malahiganting pagsubok ay naroon ang inaasam nating pagkatupad ng ating pong mga pinapangarap? Paano kung sa likod ng mga giants na yon ay naroon na ang sagot sa matagal nating mga dalangin? Paano kung sa likod ng mga giants na yon ay naroon na ang inaasam nating trabaho, inaasam nating kagalingan? Paano kung nasa likod ng haharapin o pagtatagumpayan nating suliranin ang solusyon sa inaasahan nating puspos o complete life? Yung may kapayapaan, di nagkukulang sa pangangailangan. Dahil may Diyos na nagpo-provide. Tanong, kaibigan, haharapin mo ba ang mga giants? Opo, harapin natin kasama ng ating mga mahal sa buhay. Dahil pag naabot natin ito, isang bagay ang ating mapatutunayan. At ano po yon? Ang ikatlo po, mga kaibigan, tandaan natin lagi, our God is bigger than the giants. He is bigger than our problems. At dahil siya ay mas malaki o mas makapangyarihan kung ikukumpara sa anumang kapangyarihang masasabing nagpapahirap at kinatatakutan nating problema. Sabi nga po sa verse, kanina, tipaklong ang tingin sa sarili. No? Opo. Nung makita yung sitwasyon at dapat hirapin ang mga suliranin sa buhay, tinapay lang ang mga higanting yon. Meaning, kaya nating i-absorb. Di ba? Mga kaibigan, sabi nga, in times of difficulties, don't ever say, God, I have a big problem. But instead, hey problem, I have a big God. At lahat ay magiging mabuti ang ating kalagayan. So, there we are, mga kaibigan. Kung ang ating sitwasyon nung una, Brother Amadeo, nahulog sa maling pagtingin sa sitwasyon, bunga nun ay naging mali ang pagtingin, minaliit natin ang sarili natin at nagpadaig tayo sa sitwasyon. Ngayon naman po ay malinaw na sinasabi po sa atin, mga kaibigan, una, mag-U-turn po tayo. Harapin natin. Opo. Pagharap natin, nasa likod ng mga suliranin ang mga pagpapala ng Panginoon. At mula doon, mapapatunayan natin, mas malaki ang Diyos sa anumang problema po natin. At for sure po, dadalin tayo nito saan, Brother Amadeo? Sa isang napakagandang destinasyon. Basahin ko po ang napakagandang talatang ito. Opo. Ngunit si Caleb ay iba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong tapat, kaya makapapasok sa lupaing yaon, pati ang kanyang angkan. Gaya po ni Caleb, mga kaibigan, sumunod lang po tayo.
Sumunod lang po tayo ng buong puso at pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Dahil tatanggapin natin ang lahat ng kanyang mga ipinangako sa atin. Sapagkat yun ay sinalita ng Panginoon, wala po siyang gagawin kundi ibigay kung ano ang kanyang ipinangako sa atin. Alam niyo po, kung tayo lang sa ating sarili, hindi natin kayang marating kasama ng ating mga mahal sa buhay ang hinahangad nating mabuting kalagayan sa buhay. Opo. Sa halip, hangarin natin ang kalagayang palaging makapiling ang Panginoon. Nandiyan na, Brother Amadeo, hindi aalis ang mga higanting yan. Mas mabuti na po na hangarin natin ang Panginoon ang huwag mawala o maalis sa buhay natin. Opo. Mga kaibigan, yung pong posibilidad na daigin ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay gaya ng higanting nilagpasan o tinalo natin, isa lang ang solusyon doon. Huwag tayong pumayag na mawala sa piling natin ang Panginoon. Kaya makakaasa tayo sa ating pagtatapat, gaya ni Caleb, kasama ng kanyang mga angkan, sa tulong ng Panginoon. Kasama natin siyang haharapin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Muli, sana ay magbigay ng magandang inspirasyon sa atin ang topic na ating pong napanood at napakinggan sa programang ito. At kung ito po ang nadama, ibahagi po natin ito sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. At sapagkat ito po ay napakahalaga, sama-sama po nating harapin ang anumang malahiganting suliranin ay kaya nating talunin dahil ang Panginoon ay nasa ating piling. Pasalamatan natin ang Panginoon at umasang lagi sa Kanya. When God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.